Ito ang tiyak na suspense. Pag nagkaupakan, bukas, headline tayo sa lahat ng dyaryo. Boss, wala nang uruan to. Patay kung patay. Wala nang puwang ang daga sa dibdib ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Tiago. Do or die ka talaga sa akin. Parang nangawa. Baka wala niyo na ako. Kung pera lang ang kailangan niyo, ako mahal na ibibigay ko lahat ng pera ko. Baka wala niyo na ako. Pag nagkataon, hindi ka makukuha ng pulis ng buhay. Sasabog ang utak mo. Waldo, boss. Kapag nagkaputukan, idamay mo to. Akong bahala dyan, boss. Sige. Tayo na. Pare, Sir, ilan nung nasa loob? Marami sila. Fully armed. Nick, sa sitwasyon, dapat tayo makapag-negotiate para sa kaligtasan ng mga hostage. Sino-sino ho ba sila? Si Bimbo Bernardo at mga kasama. Si Cobra. Hindi na dapat paligtas yung panghayop niyan. Marami na siyang atraso sa batas. Marami siyang taong pinipirwisyo. Nick, hindi mo dapat daanin sa init ng ulo at tapang. Alalahanin mo, ang kaligtasan ng hostage. Iyon ang importante. Yes, sir. Iikot lang kami sa likuran para makapasok kami. Huwag mong kalilimutan. Ang kaligtasan ng hostage. Iyon ang mahalaga. Yes, sir. Moving men! Go! Ano nangyayari sa loob? Dali lang, paranin niyo ako. Lumayo kayo dyan, paranin niyo ako. Ano ang sitwasyon doon sa loob, sir? Hindi ko alam. Alamin ko pa kung ano ang sitwasyon doon. Ano, Nick? Hindi ka ba nangyayari sa babaeng to? Ha? Iputok mo na! Nang sumabog ang utak ng babaeng to! Sige. Pag kinalabit mo yan, unang sasabog ang ulo mo. Bilis! Tayo na!
sir. Sir. O, lapit. Una mo. Ano nangyari sa loob, sir? Sir. Sir, patay niyo ba yung mga suspect, sir? Any comment, sir? Nakuha mo dito, oh. Sir, sir, ano nangyari talaga? Sir, mission accomplished. Dito. Congratulations, Nick. Thank you, sir. Congratulations, mga bata. Job well done. Sir, siya yung hostage. Ah, siya ba? Mabutit hindi siya nasaktan. Yung doon na hostage. Oh. Miss, sumama kayo sa akin. Please excuse us. Miss. Excuse, please. Major, pwede nyo bang ipaalam sa amin kung paano nyo niligtas si Bernadette? Dito sa particular situation na ito, wala ng plano. Okay, sir. I rely purely on the ability of my men. Major, paano niyo natunto ng kinalalagyan nitong si Miss Bernadette Soriano? Medyo malawak ang aming intelligence network, kaya madali namin natunton ang kinaroroonan ni Cobra. So please Thank you po, excuse sir. Salamat po, sir. Thank you po, Major. Sige, sakay na lang dyan, oh. Bang kayo. Ito na yung pass na. Miss. Isa, miss. Oh, dito. May boss na, oh. Good morning. Ba't hindi ka naman nakauwi kagabi? May operation kami. Alam naman trabaho ko. Walang oras. Siya pala, mga bata. Nasa itaas. Halika. Ivan, Mary Ann, nandito ng daddy niyo. Ivan. Marian. Oh, ay. Pa, si Ivan iyak ng iyak kagabi. Hindi nga kami makatulog ni Mama eh. Bakit? Masakit ang ulo niya. Mukhang napapadala siya ang sakit ng ulo nitong bata, ah. Eh, yan na nga ang inaalala ko eh. Ivan, anak. Kapag nagkapera kagad ng papa, ipapacheck up kita kagad sa ospital. Opo, Papa. The Cebu shipment will arrive from Cebu 2 nights from now on board the MV Paraiso. Said ship will anchor secretly in Isla Pulanglupa. From there, the shipment will be unloaded by our men and delivered to your hideout in 2 pickups. What if the shipment is intercepted by the police? Don't worry. We have connections inside the police department. Well, you Filipinos are a very good business partner. We appreciate that. If you can assure the safe delivery of our shipment. Bruno, volare, maestro. Sí. This is only half of the amount that we agreed upon. The other half upon delivery of the shipment. Do not play tricks. There will be war between your men and my men. Don't worry, Signore. You will get the shipment. Just make sure we get the other half of the payment. Muy bella. Nick, kanina ka pa hinihintay ni Sir sa opisina niya. Bakit daw? Walang sinabi. Pare ako, hindi ba ako hinahanap? Hindi naman. Sabi ko na nga ba dito lang ako. Sige, tayo na. Morning, sir. Sir. Sir! Sir, Come in. thank you, sir. Maupo kayong dalawa. Nick, Rico. Kayong dalawa ay naasahan ko kapag meron tayong special operation. Nakatanggap ako ng impormasyon na may malaking shipment ng Cebu na ibababa mula sa isang barko na nakaangkor sa Isla Pulanlupa. This is a big operation. Strictly confidential. I don't want any failure. Sir, kailan i-discarga ang mga epektos? Maming gabi.
Bilis-bilisan nyo nga yan! Abutin tayong magi! Mga pulis to! Napapaligiran namin kayo! Sabihin nyo nga sa akin kung paano paliliwanag sa mga kambing na yan. Kung bakit nabuliyas yung discarding nyo kagabi. Nakatimbre na sa taas ang biyahe, pero may ibang grupo sumakote sa shipment. Sino namang grupo yan? Nakala ko ba may kausap na tayo? Isang special operations group na pinamumunuan ni Nick Noblesa. Sino namang noblesa yan? Siya yung pumatay sa grupo ni Cobra. What's wrong, Senora Villafuerte? What happened to the shipment? Perdone, señore. Unfortunately, the shipment was intercepted by policemen. A special operations division headed by a certain Nick Noblesa, a nobody. Unfortunately, this group does not belong to our list of protectors. There is one more shipment left. We are expecting a safer delivery. We assure you we do not make the same mistakes twice, Senor Pavarotti. Pavarini. Scusi, Pavarini. Buono. We will, Maestro. Jake, pwede ba supalpala mo ng pera ang bunganga ng noblesan yan? Pag tumanggi, itumba mo! Sa pangalan pa lang yan, napubulunan na ako eh. Hindi ka pa rin nagbabago, Bogart. Oh, Nick, kumusta na? Mabuti, ikaw. Okay na. O ano, pare? Pare, may sadya ako sa'yo. Ano yun? Han, sino siya? Siya nga pala. Nick, si Ira. Si Hi. Nick, kaibigan ko. Basta. Mabuti naman. Ira, doon ka muna. May importante lang kami pag-uusapan. Okay? Oh, pare, muna tayo. Okay. Waiter. Sir? Pahingin 2 bira. Yes, sir. Oh, pare, napasyo ka. May nakabangga kami. Palagay ko, isang malaking sindikato. Nabalitaan ko nga eh. Alam mo ba kung sino sila? Bigyan mo ako ng ilang araw at aamuin ko kung kaninong grupo ng isda ang nabingwin. May dalawa. Umorder lang kayo. Sargento Noblesa? Ako nga. Maring hindi mo ako kilala. Pero ikaw, kilalang kilala mo. Jake Romero. Masyado malambot yung iniinom ninyo eh. Waiter, isang boteng exo nga dito. Huwag na. Ayos na kami dito. $100,000 piso to. Regalo lang namin sa'yo. Hindi naman Pasko ah.
At lalong hindi ko birthday ngayon. Ano yan, suhol? Hindi suhol yan. Bayad yan para sa ipatatrabaho ng boss namin sa'yo. Hindi ko kilalang boss mo. At sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan yung trabaho inalok na. At kung wala tayo pag-uusapan, wait na tayo mag-iwalay. Desisyon mo yan. Sige. Pare, mag-uumpisa ng pangalim sa buhay ko. Kilala mo ba yan? Oo. Mga bataan sila ng Mr. Villafuerte, drug lord, at leader ng private syndicate dito sa atin. Lumaki ang pangalan at naging milyonaryo. Maraming opisyal ng PNP at ng mga politiko na nasa kanyang payroll. Siya ang #1 contact ng mga yakuza dito sa atin. Kaya, Nick, kung sila ang nasagasaan mo, may paglalagyan ka. Halika, dun tayo. Salamat naman at nagkaroon ka ng panahon para sa amin. Hindi lang puro trabaho. Tingnan mo sila, ang saya-saya nila, oh. Oo nga, no. Hayaan mo. Dadalasan natin ang outing para naman maibang atmosphere ng mga bata. Nick, kumpirmado. Sila na nga nakapanggamo. Ingat ka. Hindi umaalma ng pabiro ang grupo ni Villafuerte. Kaya kanilang patingbog kahit anong oras. Hindi sila pumipili ng araw o lugar. Magkakasubukan kami. Pare, salamat nga pala sa impormasyon mo, ha. Mag-ingat ka rin. Dahil napicturean ka ni Chick kasama ako. Pare, mahirap patay ng masamang damong katulad ko. Diba? Ha? Bugard! Dapa! Pare! Pare! Akitin mo! Sarap ng habulan natin. Kaso igli lang eh. Sinong nag-utos sa inyong patayin ako? Sino? Wala kang makukuhang impormasyon sa akin, Noblesa. Dahil sintunado ang boses ko, kaya hindi ako marunong kumanta. Ang mabuti pa, patayin mo na lang ako. Ayaw mo sumagot? Hindi na dapat buhayin to. Mabuti pa nga. Dahil kapag binuhay niya pa ako,
Siguradong ako ang papatay at pangalan ninyo ang nasa taas ng listahan. Ang Noblesa, pag nakalabas ako rito, kahit nasa impyerno ka na, papatayin pa rin kita. Gawin mo. Sasalubungin pa kita ng banda. Nakahanda akong humukay ng malalim. Malaman ko lang kung sino nasa likod nyo. Rico, ibalik to sa selda. Pagpahingahin muna. Para sa panibagong konsyerto mamaya. Sige na! Oh, Tony. Yensado ka na, Jake. Tayo na. Hindi talaga ako pwede magtagal dito. Boy, pakisabi na lang kay Noblesa na mag-uumpisa na ang araw ng paniningil ko. Yabang-yabang mo, ah. Daan-daan ka sa pagsasalita, ah. Baka dito pala matumba ka na. Relax lang. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Darating din tayo dyan. Okay? Sir, bakit yung pinalabas yung taong yun? Nick, the guy has the right to bail. Ano magagawa ko meron nagpiyasa sa kanya? Mabuti nga, hindi ka kinasuhan ng police brutality. Wala akong pakialam. Kung kasuhan man niya ako, o kahit anong klaseng brutality. Ang kinaiinis ko lang, maliwanag pa sa sikat ng araw na siyang umambus sa akin at nagpapatay kay Bogart. Eh wala man lang akong makitang malasakit sa departamentong to. Ano gusto mong gawin ko? Ipapatay yung tao? Para lamang maipakita sa'yo na mayroong pagmamalasakit sa'yo ang departamentong ito. Ganun ba? Nick, alalahanin mo. Meron tayong batas na sinusunod. Maging ang kriminal ay may karapatan din. Sir, alis muna ako. Magpapalamig lang. Mabuti pa. Saka na lang tayo mag-uusap pagka hindi kita high blood. Permission to leave, sir. Sundan mo siya. Sir! Ano? Sir, ako pwede mo kausapin. Wala akong high blood. Hindi kita pwede kausapin. Bahala ka na dyan, ha? Ganun, ha? Andres. Pag walang high blood, dead ma. Papalo mo na lang. Kailangan pala may high blood, ha? Ay, sabay ba? Bakit? Mainit ba ang ulo mo? Dahan-dahan ka, pare, ha? Mainit din ba ulo mo? Hindi, may sore throat ako. May candy ka ba? Bibili na lang ako. All right, nakuha ko na ang kulit-kulit mo eh. Dada ka ng dada. Nakuha ko na. Mahirap, mapaamo si Noblesa. Fine. Boss? No, thank you. Sabit naman ko, ipapapatay mo yung tao. Kilala ka ni Noblesa. Kilala ka na ng grupo niya. Ano ngayon ang balak mo? Sasayaw tayo. Yes. Sasayaw tayo kung anumang tugtog ang gawin niya. Oras namang magkamali siya ng hakbang. Siya naman ang pasasayawin natin. Right? Kanina pa kita napapansin ah. Wala kang kibo. Bakit? May problema ba? Wala naman. Naaalala ko lang yung mga taong kausap ko kanina. Sinong mga taong yun? Hindi ko masyadong kilala eh. Huwag na natin pag-usapan yung mga yon. Wala naman tayong mapapala ron eh. Nick,
nasanay na rin ako sa takbo ng trabaho mo. Pero nitong mga huling araw, nag-aalala na rin ako. Baka may mangyari sa'yo sa tuwing aalis ka. Huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Okay? Nahuli si Jake Romero ng Caloocan Police noong August 12, 1989 ng illegal possession of firearms. April 22, 1992 sa kasong homicide. Pinatay niya si Rodolfo Cheng, isang drug lord sa MQ nightclub sa Timog. Eto pa. December 10, 1994, isa pang homicide sa salang pagpatay kay Akito Yamata sa Filipinas Hotel sa Ermita. And no conviction has been made yet. Talagang malakas ang impluensya ng taong umahawak kay Jake. Pero kaya kong tibagin. Kahit anong klaseng pader pang nakapalibot sa kanya. Sarge, talaga palang malakas yung Jake Romero na yan. O malakas lang maglagay? May karapatan ka talagang mag-high blood. SOD, hello? Hello? Sergeant Nobleza? Sarge. Hello? Buti naman pinaunlakan mo ko. Sergeant Nobleza. Baka masyadong importanteng sasabihin mo. Kaya hindi kita pwedeng biguin. Hindi naman. Kaya lang, hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Sa pagkakaligtas mo sa akin sa kamay ni Cobra. Wala yon. Kasama sa trabaho ko yun eh. Nick na lang itawag mo sa akin. Okay. Thank you. Okay lang, trabaho lang yon. Mukhang nag-iisa ka yata rito. Nag-iisa na talaga ako sa buhay, Nick. Malungkot, pero may iniwan namang maliit na negosyo yung mama't papa ko para sa akin. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Para may makatulong ka sa negosyo mo. Care for a snack? Salamat. Mukhang talagang pinaghandaan mo ako, ha? Alam mo, Nick, nagmahal na ako minsan. Ayoko nang masaktan ulit. Isa pa, sanay naman akong mag-isa. Mahirap lang pag nagkaroon ng problema. Wala kang makakaramay. Kung sakali ba pwede ba akong tumawag sa'yo? Oo ba? Kahit anong oras. Salamat, ha. Ikaw, kamusta naman yung buhay mo? Yung buhay mo bilang isang sikat na pulis. Masarap na mahirap. Masarap dahil nakatupad ka sa tungkulin mo at nakakatulong ka sa iyong kapwa. Mahirap dahil malit lang ang sweldo at lagi pa nasa panganib ang buhay. Alam mo kung minsan, naawa nga ako sa misis ko eh. Dahil hindi niya malaman kung paano niya pagkakasyahin yung malit na kinikita ko. Ano bang trabaho ng misis mo? Wala naman, sa bahay lang. Nag-aalaga ng dalawa naming anak. Kung gusto mo, meron akong iaalok sa'yo. Para naman makagantay ko sa'yo. Kasi di ba sa trabaho ko, kailangan ko palagi ng may kasama. Parang driver bodyguard. Bibigyan kita ng 15,000 a month. May lakad tayo o wala,
makukuha mo yung sweldo mo every end of the month. Maganda yung inalok mo. Hayaan mo, pag-iisipan ko mabuti. Dahil baka maka-apekto sa trabaho ko. Ikaw ang bahala. Pero sana, makapag-isip ka kaagad. Wala ko ba? Wala pa eh. Darating ngayon. Ano naman, steady ka lang dyan. Kita mo na ako, sir. Bigyan mo na ladies drink, ha? Double. Yes, sir. Sargento Nobleza? Pigoy! Ano nangyari? Mga pulis, pare! Isla, si Sergeant Nobleza. Nandun. O, sige. Isla! Si Rico, may tama. Huwag ako intindihin mo. Sir. Ayun o, yung sa loob eh. Isip lang. Sige na, tabi na kayo dyan. Sir, positive na narcom agent yung napatay ni Sargento. At yung pusher, maaaring runner nila. Kilala mo ba yan? Mga pulis pa mismo ang lumalabag ng batas. O paano natin may papatupad ang batas kung tayo nagpapairal sa lumalabag dito? Sir, hindi talaga may iwasan yon dahil sa kahirapan ng buhay. No, don't give me that, Nick. Hindi dahil sa kahirapan. Dahil sa bisyo na hindi nila maiwasan. May mga tao talagang ganun, sir. Then this kind of people should get out of the service. Ivan! Balik mo yan sa akin! Ivan, ang dalay para sa babae lang. Ibalik mo yan sa kanya. Be!
Mama, ba't si Mary Ann meron laruan? Bakit ako wala? Hayaan mo, pag sweldo ng papa mo, ibibili kita ng laruan. Mama, promise ah. Promise. Promise ko sa'yo, ibibili kita. Sige na, maglaro na kayo. Lumalaki na ang mga bata, Nick. Sa susunod na buwan, pasukan na. Magbabayad pa tayo ng kuryente. Magbabayad pa tayo ng tubig. Huwag mo masyadong isipin yun. Kahit malit lang ang kinikita ko, mapag-aaral natin na maayos ng mga bata. Eh, hindi mo naman maiaalis sa akin na mag-alala ko eh. Tumataas ng lahat ng bilihin ngayon. Sa pangangailangan lang ng mga bata, nauubos na ang sweldo mo eh. Hayaan mo. Makakaahon din tayo. Di naman siguro tayo pababayaran nasa itaas. Ang ikinalulungkot ko lang naman, hindi man lang ako nakalabas dito para makipaglibing kay SPO2 Isla. Maayos na lahat. Katulong ang departamento. Pati mga kamag-anakan niya, nakarating na rito sa Maynila. Kaya mabuti pa, Badge. Magpagaling ka kagad. Para naman masamahan mo na ako sa pagtugis sa mga masasamang elemento. Hayaan mo, Pards. Oras na makalabas ako rito, magre-report kagad ako sa inyo ni Sir. Yan ang una kong gagawin. Dapat. Hello? Sergeant Noblesa, please. Hello? Nick! Si Bernadette to. May lakad tayo mamayang gabi, ha? Pwede mo ba akong pag-drive? Ha? Hindi ko pa naman tinatanggap yung alok mo, ah. Alam ko. Nagbabaka sakali lang naman ako, eh. Besides, I don't think a guy like you would let me drive all the way to Ilocos Norte by myself, di ba? Kailan ang balik natin? Overnight lang yun. May kukunin lang akong dokumento sa isang kliyente ko doon. Okay. I'll meet you there at 7:30. Andiyan na pala yung mga ka-business deal ko eh. Kausapin ko lang sandali ah. Hintayin mo ako. Sige, good luck. Okay. Thanks. Nice to Good see you evening. again, Mr. Riano. Good evening. Hi. Please sit down. Miss Soriano, care for a drink? No, thank you. Sino yung kasama mo? Don't worry. He's my boyfriend. Wala siyang alam dito sa business deal natin. Hindi ba mas delikado kung may kasama kang ibang tao rito? Sir, siguro mas delikado kung mag-isa lang ako. Medyo malaking pera tong dala ko eh. Oo. Kumpleto ba yung dala mo? Kumpleto ho yan. Walang labis, walang kulang. Okay, Mr. Riano. Till next time. Okay. Thank you, Salamat. sir. Thank you very much. Kumusta? Successful ang deal ko. Kasi kasama kita eh. Ano ba yung business deal mo? 7 hectares of land. Worth 11 million. May balato ka sa akin. Come on, let's go. Bakit bigla kang huminto? Para hinawakan ka lang eh. Nabigla ka na. Hindi kasi ako sanay sa biglaan. Ganun ba? Paano kung malaman ng misis mo to? Hindi ba magagalit sa'yo yun? Sigurado magagalit yun. Ay, hindi. Ba't naman siya magagalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama.
Gusto ko lang magkaroon ng additional income. Tsaka para sa kanya din naman to at sa mga anak ko eh. Alam mo, napansin ko sa'yo. Tahimik ka. Hindi ka tulad ng iba dyan na mahilig magkwento ng kung ano-ano. Hindi kasi ako ganun eh. Pag sinabi ko sa'yong gusto kita, gusto kita. Pag ayaw ko sa'yo, sasabihin ko. Paano kung sabihin kong gusto kita? Ay, mag-uumaga na. Ba't gising ka pa? Mga bata. Nasa taas. Walang tigil sa katatanong kung bakit 2 gabi ka raw hindi umuwi. Ano sabi mo? Ano pang masasabi ko? Sabi ko, nasa trabaho ka. Sana sinabi mo nasa operation. Anong operation? Kanina pa at kahapon pa kita tinatawagan sa opisina. Wala ka naman doon. Alam ko na walang operation. Akala ko ba naiintindihan mong trabaho ko bilang pulis? Noong naiintindihan ko. Pero ngayon, hindi ko na alam kung naiintindihan ko. Saan ka ba talaga nanggaling? Naghanap ako ng sideline. Yung bang kumita ako ng kahit konting pera para pandagdag panggastos natin dito sa bahay. Eh bakit hindi ka umuwi? Ni hindi ka man lamang tumawag. May babae ka, no? May babae ka. Wala akong kinalolokohang babae, okay? Ma? Pa? Bakit? Nag-aaway ba kayo? Hindi. Pinapagalitan ko lang ang papa niyo kasi inumaga na siya ng uwi eh. Dapat kasi ang papa niyo maagang umuwi para hindi magalit ang mama. Pa! Sana umuwi ka ng maaga para hindi magalit si Mama. Hayaan niyo mga anak. Mula ngayon, maaga na laging uuwi ang papa niyo. Okay? Pamatulog na kayo, ha? I love you, Papa. I love you too. Good night. Sweet dreams. Nick! Si Bernadette to. Gusto ko sanang mag-apply sa'yo eh. Yun bang confidential informer? Meron ako ibibigay na impormasyon sa'yo. Yung malaking bahay na may nakaparadang Wrangler. Yun ang bahay ng kumari ko. Anong pangalan ng asawa ng kumari mo? Mike. Miguel Villavicencio. Ilang tao ang magde-deliver?
Isa lang. Si Anselmo Silang Cruz. Totoong pangalan niya yon, alias Junior Paa. Simula ngayon, diskarte ko na. Kahit ano mangyari, huwag kang bababa ng kotse. Siya na yun. Pulis to. Bakit, bossing? Routine check-up lang. Pwede bang bumaba ka dyan? Yun lang pala eh. Pwede bang makita yung laman ng bag? Oo. Bakit ito binaril? Di ba sabi ko sa'yo, kahit ano mangyari, huwag kang lalabas ng kotse? Anong gusto mo? Patayin ka nung hayop na yon? I'm sorry, love. Kaya ako lang naman nagawa yun. Natatakot ako may masamang mangyari sa'yo eh. Alam ba kung anong pwede mangyari sa akin ngayon? Bakit ganon? Parang malaking kasalanan ko pa yung nangyari kanina. Sa pagkakaligtas ko sa'yo. Trabaho mo rin naman yun eh. Tsaka, malaking accomplishment din naman na makukuha mo doon. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari. Utang na loob ko sa yun. Ang inaalala ko lang kung paano ko paliliwanag sa husgado kung bakit puro tad-tad ng tama ng bala yung likod ng tao. Murder ang magiging kaso ko. Hindi ko rin pwede sabihin na self-defense yung nangyari dahil puro sa likod yung tama ng bangkay. Ngayon siguro naiintindihan mo kung bakit ako nagkaganto. Eh wala ka namang kasalanan eh. Ako yung bumaril dun sa tao. Aaminin ko yun sa husgado. Mailigtas ka lang. Hindi naman ganun kadali yun eh. Akala mo ba, hahayaan kitang mapahamak? I love you, Nick. I'm sorry sa nagawa ko. May problema ba? Wala. Napagod lang siguro ako sa trabaho. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Baka may maitulong ako.
Delikado ngayon ang assignment ko. Malaking isdang nasagasahan ko. Ang inaalala ko mga bata. Ang kanilang kinabukasan. Kung sakaling bigla nila akong pandawin. Yun na nga ang kinatatakutan ko eh. Sana naman, huwag pahintulutan ng Diyos na mangyari yun. Ayokong wala ka, Nick. Mahal kita. Mahal kita. Ano ngayon ang binabalak mo? Itatago ko muna yung mga epektos na nakuha natin kay Junior pa. Kung ano man ang mangyari sa kaso, gagamitin ko yun laban sa kanya. Paano kung maipit ka sa kaso? Ikakanta mo bang akong pumatay? Hindi mangyayari yon. Walang boses na lalabas. Pag sumabit ka, sabitin ako. Ivan, bakit? Ano nangyari? Hana, anak, huwag ka nang umiyak. Itong mga itim na spots na ito ang tinatawag na tumor na nakabara sa utak ni Ivan. Kaya kailangan tanggalin. Dapat matanggal agad para siya mabuhay. Kailangan siyang maoperahan agad. Dok, gaano ho ba kalaking halaga ang kailangan para sa operasyon na yan? Mga 200,000 pesos or more. Nick, I'm sorry pero hindi kita matutulungan. Alam mo naman, ang kinikita ko lamang sa departamentong ito ay sapat lang sa aking pamilya. Minsan kapos pa nga eh. Alam mo, kung tayo katulad ng iba dyan, solve ang problem mo. Pero ang kaso, tapat tayo sa tungkulin eh. Yan ang hirap sa buhay natin mga pulis eh. Kapag may problema, walang ibang pwedeng makatulong, kundi sarili din natin. Salamat na lang, sir. Sige ho, sir. Tutuloy na ako. Bakit sambakol ang mukha mo? Inaway ka ba ng misis mo? Nick, imbis na matuwa ka at nagkita tayo, parang nalulungkot ka pa. What happened? Sabi ko naman sa'yo, aaminin ko yun eh. Hindi naman tungkol dun eh. Kaya kong lusutan yun. Eh, yun naman pala eh. Anong problema? May sakit ang anak ko. Kailangan maoperahan. Malaking halagang kakailanganin. 200,000 pesos. Masyadong malaking halaga ang kailangan mo, Nick eh. Wala akong ganyang kalaking halaga ngayon. Tulungan mo ako, Bernadette. Wala akong ibang matatakbuhan. Alam mo, Nick, hindi mo kailangan magdalawang salita sa akin. Mahal kita. Kung ano man ang problema mo, problema ko na rin. Siya nga pala, yung 2 kilong shabu na nakuha natin sa courier. Nasa akin tinago ko. Alam mo bang pwede nating ibenta yun ng mas mura? Let's say,
200 to 300,000. Baka nakakalimutan mo, pulis ako. Pulis ka nga, mamamatay naman ang anak mo. Mamili ka. Ang pagpupulis mo o ang buhay ng anak mo. Maging practical ka, Nick. Sa 200,000, may ipapagamot mo yung anak mo. At yung matitira, magagamit mo pa sa ibang bagay. Mag-isip-isip ka. Wala naman ibang makakaalam nito eh. Kundi tayo lang. Labas mo lahat ng kita mo! Opo, opo, Hey! opo, opo, opo. Dito na po. Pulis ito! Tingil! Para niyo na pong awa! Tumahimik ka! Baba mo yung baril mo! Kundi papatay ko to! Baba mo yan! O, bilangin mo, baka kulang. Dito, sige ho. Ano nangyari? Ginawa ko ng lahat na makakaya ko. Pero lahat ng lapitan ko, wala pa rin. Nick, maawa ka naman sa anak natin. Gumawa ka ng paraan. Ayoko mawala si Ivan sa atin. Hindi ako papayag na mangyari yun. By the way, dala mo ba yung pinag-usapan namin ni Bernadette? Oo, eto. Good. Mukhang eksakto naman ito. Ito ang 300,000 na pinag-usapan namin ni Bernadette. Are you accusing Nick as the killer of the drug trafficker? Sir, ayon sa anonymous caller na tumawag sa amin, si Sargento Nobleza ang nakitang bumarel kay Anselmo Silang Cruz. At nakuha ho namin ang 6 na bala ng 9mm pistol sa pinangyarihan ng krimen. At ayon sa aming investigasyon, isang 9mm Beretta pistol ang service firearm ni Nobleza. No, Sergeant. Nick is one hell of a good cop you can depend on. He is good, and I trust him. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kung kinakailangan niyang magpakamatay dahil sa serbisyo, gagawin niya. And you know that. Sir, nagpunta ako rito hindi para i-pin down si Nick. Parehas lang po kaming pulis. Naiintindihan ko ang kanyang kalagayan. Lalo na't marami na siyang nasasagasaan tulad ng pagkakapatay niya sa ilang operatives sa NARCOM. All right. Pero huwag niyong gagalawin si Nick. I'll conduct my own investigation regarding this case. Dr. Sir. Ramos? Dr. Ramos? Napasyalo kayo. May biglaan ba tayong lakad? Wala naman. Dr. Ramos, please proceed. Dumaan lang ako dito para kumustahin na yung anak, kung ano kanyang kalagayan. Makapag-usap tuloy tayo. Sige ho, sir. Tutal natapos na rin yung operasyon niya. Nagawan mo pala ng paraan. Kumapit ho ako sa patalim. Baka naman lumabag ka sa batas. Hindi ho, sir. Ginawa ko lang ang dapat.
para sa kaligtasan ng anak ko. Kanina nagpunta sa opisina si Sergeant De La Serna ng Homicide Division. Kinausap ako. Hindi naman ako naniniwala, pero ang sabi niya sa akin ay ikaw ang number 1 suspect sa pagpatay kay Anselmo Silang Cruz. Alias Junior pa. Sir, paano nila nasiguro na ako ang pumatay sa taong yon? Ang sabi nila sa akin ay meron daw nakakita siya na ikaw ang bumaril doon sa tao. At nakakuha ng basyo ng 9mm doon sa pinangyarihan ng krimen. At ang basyong ito ay galing sa pistola. At kung sa likuran ng tama, Sir, wala akong kinalaman sa ibinibintang nila sa akin. Hindi akong pumatay kay Junior pa. Kilala niyo ako. Kapag akong bumaril, kundi sa dibdib, sa ulo at noo ang tama. naniniwala ako. Pero kung hindi ka ang bumaril, eh sino? At bakit ang ginamit ay baril mo? Sir, hindi lang naman ni isa ang 9mm pistol dito sa mundo. Marami naman ang meron yan. Baka kasi gusto lang nila ako i-frame up. Maraming tao naghahangad kasi na mahulog ako sa bitag. Dahil sa dami ng taong malalaki na nasagasaan ko. Anong ibig mo sabihin? Paano ho ba hinuhuli ang isda? Sa pamamagitan ng pain, lambat, pana. Tamang lahat ng sinabi niyo. Dahil kapag ang pain, kinain ng isda, siguradong masisima ito at hindi na makakawala pa. Anong kinalaman ng isda at pain dito sa kaso mo? Malaki, sir. Dahil ako mismo ang pain. Ako pa rin yung isdang kakagat. Pero alam mo, sayang ang talino mo. Ang galing mo at ang pagiging pulis mo. Bakit naman sayang? Dapat maging praktikal ka para umasenso ka sa buhay. Gamitin mo lahat ng katangian mo. Sa anong bagay? Naikwento kasi kita dun sa business partner ko. Sinabi ko sa kanya na boyfriend kita, kaya kasama ko sa lahat ng lakad ko. Naging interesado siya sa'yo. Baka magsisi ka kapag inagaw niya ako sa'yo, ha? Hindi naman personal eh. Trabaho lang. Gusto ko niya makasama. Saan? Sa kama? Isa yun sa mga katangian ko. Ikaw talaga. Puro ka biro. Talaga. Serious ako. Hindi ako nagbibiro. Serious ka? Gusto mo daling kita sa ospital? Tama na naman oh. O sige, anong deal? Parami ang mga transaksyon ko ngayon at napag-isip ko na kailangan ko ng isang mapagkakatiwalaan. Mahusay magbenta yung si Adet eh. Kaya, sold ako sa'yo. Ikaw ang napili ko. Sisiguraduhin ko yayaman ka. Kung magiging tapat ka. Bakit ako napili nyo? Pulis ako. Magtitiwala ba kayo sa akin? Matigas ka. Matapang, malakas ang loob. At higit sa lahat, mahalaga sa akin ang relasyon niyo ni Aden. Pag-iisipan kong inaalok niyo sa akin, Mr. Villaferte. I have to tell you this, Nick. The offer is only good for 1 day. Kailangan ko ng sagot mo. Ngayon. Galingan mo, Jake. Malaki pusta ko sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Kung hindi man kumain ng alikabok ito, sigurado yung bola pakakain ko sa kanya. Hi, boys! Oh, hi. Lingunin mo naman si Nick. Nick, si Jake. Nick Noblesa. Sargento Noblesa! Kumusta ka na?
Okay ka naman pala eh. Mabuti naman dinala mo ako. Jake! Ano ka? Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi ikaw ay pinunta na rito. Si Kuya! Jake, wag! Hoy, tama na yan! Sa yung pagkalalaki nyo, girian kayo ng girian, duruan kayo ng duruan! Tatapang nyo! Good. Ganyan ang mga Villaferte boys. Barako! Jake, si Nick, katropa na natin ngayon, okay? For you? Happy birthday. Para sa'yo. Thank you. You know what? I'll make you the happiest guy in the world tonight. Talaga? Pati mo gawin. Ganon? Ay, sir! Sir, Oh, ikaw pala. sir, checkpoint lang. Ganun ba? Dito pa kayo ngayon? Oo, sir. Pasensya na kayo. O, sige. Sige, sir. Okay. Boss. Good work, Nick. Keep it up. Nick, ngayong maganda na ang katayuan mo sa buhay. Ano bang plano mo? Gusto ko sana maibili ng bahay ang pamilya ko. Pangarap na misis ko sa isang lugar na malayo sa magulong syudad. Maswerte sila sa'yo, Nick. Bukod sa mabait ka, responsable ka pang asawa. Ginagawa ko lang kung anong dapat. Iba ang pagtingin ko sa kanila. Iba rin ang pagmamahal ko sa'yo. Alam ko, pangalawa lang ako sa'yo, Nick. Pero, maligaya ako at masaya kapag magkasama tayong dalawa. Ihinto mo. Mabuti pa siguro, Nick. Banggain na natin eh. Pag ginawa mo yan, ubus tayo. Itabi mo lang. Pulis din naman ako eh. Baka sakaling maniwala sa akin. Pero kahit anong mangyari, lalaban tayo. Sige na. Sir, routine check-up lang. Brad, mga pulis din kami. Galing kaming operation. Anong district kayo? CPD. CPD rin kami Walang personalan, trabaho lang to. Pwede ba naming makita yung likod ninyo? Okay.
Good evening, sir. Good evening. Pakibukas lang po yung pinto. Buwelta mo! Bilis mo ba? Wala na, sa gitna makina eh. Gusto mo, tumigil lang tayo. Labanan natin sa bayan. Hindi pwede. Kabisado ko yung strategy ng mga pulis. Upusin tayo ng mga yun. Paano gagawin natin? Bilis! Happy New Year, Chocolate Boys! Ba't mo yung nag-isa? Siyempre, para hindi tayo masundan. Tama yun. Sige, batuhan mo ng batuhan. Ito pa! Sir, I cannot make a mistake. Positive ho na si Sargento Noblesa ang nakainkwentro namin. Ngayon ay napenetrate na niya ang sindikato. Kaya lamang, hindi na ako nakakatiyak kung kakampi pa rin siya ng batas. I have my doubts. But when he saw me, he escaped. Halatang umiiwas. Ngayon ay dapat mo siya subaybayan. Alamin mo ang bawat kilos. Yun na nga ang problema namin eh. Mula nung mailabas namin si Ivan sa ospital, bibihira na siyang umuwi dito. Rico, baka naman may ibang babae na siya. Kaya hindi na siya umuwi dito. Ha? Bakit? Hindi na rin ba siya nagpupunta sa headquarters? Yun nga ang pinagtataka ni Major eh. Hindi man lang siya nagpapasabi o tumatawag. Kung ano na nangyari sa kanya. Alam mo, Rico, alam kong tunay na magkapatid na ang turingan ninyo. Kaya hindi na ako mahihiyang magsabi sa'yo. Malaki na nagbago sa takbo ng buhay namin. Mula nung nagkaroon siya ng among ni hindi ko man lang kilala. Hindi mo lang siya nagbabanggit ng pangalan. Hindi niya sinasabi sa akin kung saan siya nagtatrabaho. Pero, ang alam ko, malaki ang kinikita niya doon. Boss, ginawa ko lahat ang magagawa ko para makalusot kami sa checkpoint. Kaso, yung tao ko, pinaputukan ng pulis. Kaya napilitan kami lumaban. Kung hindi kami aatras, tsak ubos kami. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Kung sa bagay, marami na akong pinalakad sa iyo, pinatrabaho, ito lang ang pumaltos. Sa susunod na linggo, may malaking operasyon, may malaking shipment, at dalawa ang gusto kong mamuno nito. Ikaw, Nick, at si Jake, ang gusto kong magmaniobra nito. Sa Cavite, ibabagsak ang shipment. Idiretso nyo sa bodega. At inuulit ko, ayoko nang maulit ang bulilyasong ito, okay? Naintindihan nyo? Yes, boss. Sige na! Sige na! Wala akong tiwala kay Nick. Hindi kaya siya rin ang nagtip sa sarili niya. Kung siya nga ang naghuhuda sa atin, at oras na mapatunayan ko, yayariin ko siya. Ubos pati pamilya niya. Kaya, Jake, alisto ka lang. Tutukan mo siya. Pakiramdam mo mabuti si Nick. Okay?
Yan ang matagal ko nang hinihintay na sabihin mo. Mabuti naman eh. Naisipan mo pang umuwi. Naalala mong may pamilya ka pa. Saka na lang tayo mag-usap. Pagod pa ako eh. Nagpunta rito si Rico nung isang buwan ah. Hinahanap ka. Hindi ka raw nagre-report sa headquarters. Ito ba ang dahilan? Ba't doon pinakailaman yan? Yan ba ang dahilan ng mabilis na pag-unlad natin? Mga ebidensya ito. Hindi ko lang na-report kagad sa headquarters. Huwag mo akong lolokohin, Nick. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling ka. Hindi ko ikaliligaya ang pamumuhay natin kung mabubulid ka lang sa masamang gawain. Hindi ko masisikmura na ang perang pinagbentahan mo ng syabong yan ang siyang pinakakain mo sa amin ng mga anak mo. Nick, utang na loob. Maahawa ka naman sa amin. Itigil mo na yung masamang gawain mo. Isipin mo na lang yung mga buhay na sinisira mo, Nick. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Maahawa ka naman sa amin. Isuko mo na yung mga syabong yan kay Major Montero. Pera lang ang kapalit niya, Nick. Isang bagay na magbibigay sa'yo ng panandaliang kaligayahan. Isang bahay na magsisira sa buhay mo. Sa buhay namin. Sa buhay natin. Paano ngayon yan? Ngayong alam na ng asawa mo, ang trabaho mo. Hindi ako titigil. Wala na akong dapat ipaglihim pa. Sisiguruhin ko magiging mabuting kanilang kalagayan. Bibigyan ko siya ng sapat na halaga para mamuhay ng matatag. Paano ka? Paano ako? Kakalas tayo sa sindikato. Titigil tayo sa mga masasamang gawain. Pero Nick, alam mo, walang nakakaalis sa sindikato ng buhay. Meron, Bernadette. Tayo. Tuloy mo. Ba't hindi mo iputok? Hindi ako mapatay ng taong walang kalaban-laban. Lalo na isang kaibigan. Kaya ako pumunta rito para malaman mo na kailanman hindi ako lumalabag sa batas. May gusto akong patunayan. Kaya ako sumama sa grupo ng sindikato. Nagkaenkwentro na tayo. Wala ka nang dapat patunayan pa. Sapat ng ebidensyo na wala ka na sa amin. Alam mo, Pards, sayang ka. Hindi mo binigyan ng halaga ang sinumpaan mong tungkulin bilang isang pulis. Ang babaw pala ng pagtingin mo sa akin. Pero isa sa mga araw na ito, palalaman mo rin ang totoo. Wag na. Mabuti pa. Hindi na tayo magkita. Baka isa pa sa atin ang madisgrasya. Yan ang wag mong pangarapin mangyari sa ating dalawa. Dahil sinisiguro ko sa'yo, labag man sa kalooban ko, isa sa atin ang matutumba. Inuulit ko, hindi ako kaaway. Kaibigan mo ako hanggang sa kahuli-huli ang sandali. Tutuloy na ako. Huwag mong pababayaan ang mga bata. Nick. Nick. Hihintayin ka namin. Huwag mong kalilimutan. Mahal na mahal ka namin. Itong tanda mo, kailanman, hindi kita pinalitan dito sa puso ko.
Mahal kita. May umabot sa aking impormasyon na natulugan daw ng mga pulis ang lugar, araw at oras ng ating operasyon sa susunod na linggo. Ipinatawag ko kayo ngayon upang baguhin ang lugar, araw at oras ng ating operasyon upang malito ang mga pulis. Hindi ko maaaring bigyan ng puwang kung sino man sa inyo ang gustong maghudas sa ating organisasyon. Malinaw! Good. Hello. Sir, dumating na ang panahon para mahulog sa ating bitag ang pinakamalaking isda ng sindikato. Ibabagsak bukas ng umaga ang pinakamalaking shipment sa Cavite. Thank you for the information. Sige, ibaba nyo na yung mga kargamento. Sir, asan sila? Nandiyan po sa loob. Magaling. Naihatid ng mahusay ang mga kargamento. Salamat sa Diyos. Jake, hindi ba may atraso sa'yo si Nick? Pwede mo nang singilin. Ano ibig sabihin nito? Eto. Sandali! Wala naman sa usapan natin to, ah! Well. Mukhang nahulog ng husto ang loob ng kapatid ko sa hudas na pulis. Bakit mo ko inahas? Ano nagawa ang kasalanan sa'yo? Sa kanya wala, sa akin marami. Bakit? Akala mo ba maisahan mo ko? Noong unang mahuli ang mga kargamentong dala mo, alam ko, ikaw ang nag-tip sa mga pulis. Kitang-kita ni Marco, ayaw patamaan yung mga pulis na humaharang. Alam ko rin na ikaw ang bumalabo kila Jake doon sa Isla Pulang Lupa. Well, am I right? Sumagot ka! No, please don't tell me I'm wrong because I know I'm right. I'm always right. I hate it. Pero I must admit, masarap kang kasaya. Ang dali mo ba ikutin? Kilala mo si Anselmo Silang Cruz, the late departed Anselmo, sumalangit awa kanyang kaluluwa? Well, tauhan ko siya. Plano ko pati ang pagbaril ni Bernadette sa kanya. Tauhan ko rin si Barbie! Surprise! Si Barbie na binenta mo ng shabu na kinuha mo kay Anselmo. Ang galing ko talaga. Ang kailangan mo lang pala, makaamoy ng palda. How cheap. Well, I hope nag-enjoy ka. Magaling na pain niya. Look, I'm telling the truth. Kita mo, swak na swak. Well, what can you say? Masarap ba ang bitag ni Villafuerte? Huli ka! Ngayon, Nick Noblesa, sino sa ating dalawa ang mas... Ako? No. And the winner is... Sayang, wapo pa naman. Pero tapos na ako sa iyo, kaya... Tapos ka na rin. Jake! Hoy, tita. Manood ka ngayon kung paano mamamatay ang syota mo. Ha? Ito ka. Wag! Tama na! Wag! Kuya! Kuya!
Huwag mo siya patayin! Nick! Wala akong kinalaman sa plano nila! Mahal kita! Mahal kita, Nick! Kuya, ayoko na. Gusto na magbago. Wala kang kasalanan, Bernadette. Umpisa pa lang alam ko na itong pinasok ko. Kailanman, hindi ako napasayaw sa tugtog ng demonyo mong kapatid. Alam kong illegal ang trabaho mo. At isa kang pain. Ginamit na kitang pain para malaman ko kung sino yung pinakaugat sa sindikato. Kailanman hindi mo ako nagawa sirain, Villafuerte. Ikaw ngayon ang sisirain ko. Tapos ka na! Leche! Daktakan ng daktak! Patayin nyo na nga yan, dali! Siguraduhin patayan at turugin nyo ang hayop! Uubusin ko ang pamilya mo! Ano, Romeo? Handa ka na bang magpakamatay para kay Julieta? Sige! Pupunto kayo! Ibaba niyo mga baril niyo! Ano ko ba? Puputukan ko to! Unahin mo yan! Susunod ko to! Ibaba mo yan! Tutuloyan ako rito! Takbo! Huwag kayo magpapunta! Huwag kayo magpapunta!
Titat? Hinahanap mo ba ang syota mo? Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Halika, hanap! Para ka palang taga kumakasikzik sa sulok pag walang baril. Ano, Noblesa? Para ka nakakita ng multo. Buhay ako, Gunggong! Kumbaga sa pusa, meron akong 9 na buhay. Isa pa lang ang nakukuha mo. Siya nga pala, sa iba ito nawawalan lande. Balita ko, nagmamahalan daw kayo. In love daw, oh. Oh, sa'yo na! Ay, naku, sayang naman. Pero hindi bale. Magkikita rin naman kayo eh. Sa kabilang buhay. Ayan, tama, Noblesa. Itago mo na yung daga mo. Nandito na ang pusa. Meow. Meow. Wala ka na rin bala? Siyempre, Jake. Kahit siya ng paraan, papatayin kita! Eh, sinabi ko na naman sa'yo nung pala, patay mo na ako eh. Malas mo lang, hindi mo pa ako tinuluyan. Pero pagbibigyan pa rin kita. May bala pa rin ako rito. Tignan mo kung kasya sa'yo. Hanggang dyan ka na lang. Oh, paano? Pasensyahan na lang tayo, ha? Una-una lang yan, eh. Tama ka. Unahan nga lang. Kita. Jake? Jake! Bumangon ka, Jake. Kailangan kita. Jake, bumangon ka. Kailangan kita, Jake. Jake. Mr. Beneverde. Sa korte mo na ipagpatuloy ang iyak mo.